Another day mga kamanok. Bakit nga ba nagkakaroon ng crooked toes ang mga bagong pisang sisiw? Ano ang pwedeng dahilan? Pero bago po tayo dumako sa ating topic ngayon ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Zair J. Glarian. Hello po sir. Isa si sir sa mga solid na sumusuporta sa ating mga videos. Maraming salamat po sir. God bless po. Shoutout po kay Sir Francis Adolfo Dayap. Hello po sir. Si Sir Francis po ay isa din sa solid follower natin at isa din si Rama Breeder. Salamat po sa laging pagsuporta sir. Sa mga gusto po mag-alaga ng si Rama, pwede nyo po siyang i-PM. Shoutout din po sa uncle ng si Rama community kay Uncle Sammy Ruiz. Isa si Uncle Sammy sa idolo sa pagsisirama. Sa mga gusto mag-alaga ng si Rama, pwede nyo po siyang i-PM. Shoutout din po kay Sir CNE Chabo Bantams. Hello po sir. Si Sir ay isang Chabo breeder. Sa mga gusto po mag-alaga ng Chabo ay pwede nyo po siyang i-PM. At shoutout din po kay Sir Etnads Desierto from Toril, Davao City. Hello po sir. Salamat po sa suporta lagi sa aking mga videos. Sana po wag po kayong magsasawa. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nasya-shoutout ay uunti-untiin ko po kayo sa mga susunod ko pong mga videos. Maraming salamat po. Okay, madami pong pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng crooked toes ang mga sisiw. Madalas incubator ang sinasabing dahilan kung bakit may ganito. Tama naman po, pero maliban po sa incubator ay mayroon pa pong ibang dahilan sa pagkakaroon ng crooked toes ng mga sisiw. Bukod sa incubator, magbigay po ako ng dalawang dahilan pa kung bakit nagkakaroon ng crooked toes ang mga sisiw. Unahin natin ang genetic. So nasa dugo na ng sisiw ito, recessive ito na galing sa tatay at nanay niya. Kung sa tatay at nanay lang, hindi ito lalabas sa sisiw. Kaya rare lang ang sisiw na matatawag. Madalas lumalabas ito sa iba't ibang batch ng sisiw, lalo na kung inbred ang mga ito. Lumalabas din ito kahit tama ang settings ng incubator at kahit walang problema sa nutrisyon ang materyales. Kung sa genetic ang dahilan, ang palahing galing sa ibang pairing ay hindi naman po apektado. Kahit magkakasabay sa incubator, maliban lang po kung inbred ang ginagamit nating materyales. Ang pangalawa po ay kulang sa tamang nutrisyon ng sisiw. Nangyayari ito kapag hindi na i-priming ng ayos ang materyales. Maski isa lang sa breeder mo ang may problema sa katawan ay maipapasa to sa magiging anak nila. Kaya meron tayong mga paghahanda bago gamitin ang mga materyales. So kung mahina ang materyales, asahan mong mahina din ang magiging mga offspring nito, na nagre-resulta sa sisiw na may depekto at kadalasan ay yung tinatawag na crooked toes. So paano naman kung yung incubator ang dahilan? So madami pong maapektuhan kung ito ang mangyari. At walang kinalaman ng pairing ng materialis na ginamit. Kahit saan galing ang pairings ay apektado. Kung dalawa o higit ang incubator na gamit mo, hindi ito problema kung tama ang settings ng incubator. At lalo hindi ito problema sa hen hatching o hen incubator. Ano naman ang dahilan bakit nagkakaroon ng crooked toes sa incubator? Ito ay sa maling settings ng incubator. Tulad na sobrang taas ng temperatura, mataas o mababang humidity, at hindi tama o regular na pag-turn ng mga itlog sa incubator. Ito lang po ang ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng depekto tulad ng crooked toes ang mga sisiw. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po para po magkaroon din po kami ng dagdag kaalaman na galing sa inyo. Please follow, like, and share na din po para po marami pa pong talakayang katulad nito. Maraming salamat po.